Puno ng mga pagbabago sa immigration policies ng Canada ang taong 2024. Natuon ang atensyon sa mga international students. Ano-ano nga ba ang mga hinaing ng international students? Narito po ang one-on-one interview kay Javier Hardeleza, ang coordinator ng Filipino International Students Network at Vice Chairperson ng Migrante Canada. Javier, magandang araw. Welcome sa Omni News. Magandang araw, Rhea, at maraming salamat. Thank you for having me here. Javier, siguro unang-una pakilala natin, ano ba itong Filipino International Students Network? Anong layunin nyo? Okay, ang Filipino International Students Network or FISN is a new network. It was officially launched and established last May 2024. Bago lang siya, no? This is a network of current and former international students as well as its allies that advocates, organize, and mobilize the challenges and realities of international students in Canada, while at the same time supporting and advocating for a genuine development in the Philippines. Javier, pero bakit Yeah. ngayong taon lang ito itinayo? Bakit nung Mayo? Napapansin natin yung massive, yung influx na pagdami ng mga international students dito sa Canada. At particular dyan ang mga Filipinos. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa pangatlo ang bilang ng dami ng mga international students dito sa Canada. Most commonly, andyan yung mga scrupulous recruitment agencies or immigration consultants, scrupulous, yung high tuition fees, work permits, Lamia for sale na ngayon nga may pagbabago, natatanggalin na ata ang Lamia sa application ng PR, etc. Andyan din yung mga concern sa health services, yung affordable housing na napakamahal naman, alam natin, ano? Food insecurity, dumating sa punto na may mga nababalitaan tayo na bawal ng pumila o bawal na mag-avail ang mga international students, kasama ang Filipino international students sa mga food banks. Dahil ang katuwiran ay pumunta kayo sa Canada, may sapat kayong pondo, kaya dapat hindi kayo pumipila sa food banks. Andyan din yung mga usapin, yung mga sa labor market services, daycare, and social and personal, to name a few. Yung mga ginawang anunsyo ng feds ngayong taon, may mga ilang kababayan din tayo na naipit sa mga pagbabago. Ano ang panawagan ng FISN sa gobyerno? Stop deportation. Yun yung isa, kasi marami talagang kumakaharap din sa deportation, ano? Aralin din, pangalawa, mas higit na maging participatory yung pamahalaan sa pagpapatupad o sa pagbabalangkas noong mga policies and immigration changes. To be honest, ang Canada sa kasaysayan, this is a friendly immigrant, sinasabi natin, ano, taniniwala tayo pa rin diyan hanggang sa ngayon, na ito ay friendly immigrant country. Subalit sana tingnan din nila, totoo naman na may mga nagsasamantala doon sa proseso ng migration, no? Subalit naniniwala ang FISN sa kabuuan na karamihan dito sa tinatawag nating working class migrants ay law-abiding citizens. Oo, law-abiding citizens ang karamihan dito. Hence, yung pag-decrease lang ng bilang ng approval for PR, kahit yung mga law-abiding international students na sumunod step by step doon sa policy ng Canada ay natamaan nung proseso na ito. Hindi natin alam yung doubt, yung pangamba ng karamihan, ay ang tanong ay kasama ba ako sa hindi ma-approve sa aking PR application pagdating sa mga susunod na taon. Kumbaga naipit sa pagbabago. Yes, kahit sa ganun, while yung proseso, dumaan sila sa tamang proseso. Oo, pahirap ng pahirap ang application sa Post-Graduation Work Permit or PGWP. Matagal ang paghihintay. May mga international students na nag-apply ng April. Up to now, wala pang resulta ang kanilang PGWP application, kahit 6 months na nakakaraan. May resources naman ang pamahalaan, kaya nararapat na
magkaroon ng mekanismo or proper mechanism para salain talaga kung sino yung nararapat at doon sa mga nagsasamantala doon sa migrant sa immigration process policy. Javier, ang FISN, pabor ba kayo sa cap sa bilang ng mga international students na inanunsyo ng gobyerno? Sumobra nga ba talaga? Hirap magsabi ka ang FISN dahil ang pamahalaan mismo ay may tinatarget sila kada taon. Pero ang punto namin, una, sana tingnan nila, ibalanse nila. Hindi lang yung kami ang nagiging scapegoat doon sa housing problem halimbawa, ano, pero laging housing problem kami ang nagiging scapegoat, kasama ang international students, but at the same time hindi mo narinig sa news na gaano kalaki yung contribution ng international students sa gross domestic product ng Canada. While advocating here sa mga challenges and then yung policies, ano, hindi natin hinihiwalay yung mga advokasya na sa Pilipinas. Kasi ang totoo lang, walang magiging international student. Siguro meron, pero bihira. Kung merong option sa Pilipinas, kung may sapat na trabaho, may maayos ang pamahalaan, etc. Pero the reality in our country now is, kahit na mga nakalipas na mga taon, no choice ang mga Filipino dahil tinitiyak natin kapag nagkaroon ng tunay na pagbabago at kaunlaran sa Pilipinas, may opsyon na tayo kung magiging international student or students nga ba ako or sa Pilipinas na ako magtatrabaho dahil may maayos at sapat ng kita, maayos na ang lipunan, etc. So, yeah. Javier Hardelesa ng Filipino International Students Network, nakausap po ng Omni News. Maraming salamat.